Ayan guys, ito yung ating mga kailangan para mapagana natin yung ating alternator. Meron tayong bearing na malaki at may bearing na maliit. Ang size po pala ng bearing na malaki ay, sa mga gustong magtanong dyan, ay tingnan ko nga, 6303. Ang size natin bearing 6303. So sa maliit naman, tingnan natin sa maliit, 6202. Okay, so yan ang size ng ating mga bearing at yung ating carbon. Ito po ang kailangan natin para mapagana natin ang alternator na yun. Ayan po, sige, panoorin nyo guys para malaman nyo kung paano natin i-trace at gagawin. Okay, ayan guys, isang mapagpalang araw sa inyo. Kumusta po kayo at naway nasa mabuting kalagayan po kayo guys, bawat isa sa inyo. At salamat po sa patuloy na panood ng ating video. At sa araw na ito ay samahan niyo akong muli guys. Meron tayong titinang sasakyan na Hiace 2009 model. Ayaw niyang umandar. Ang sabi nung isang kasamahan ko, sabi ng driver ay alternator daw. So tingnan natin yung alternator. I-trace muna natin yung kanyang mga connection bago natin tanggalin ang alternator. Sige guys, samahan niyo ako. Tara! Ayan, nandito na po tayo sa loob ng makina. Nabuksan ko na yung cover niya at saka yung kanyang upuan. Gamit lang tayo ng test light. Ilalagay natin ang ating test light sa negative, ground, body ground. I-trace natin ang mga connection niya kung okay lahat para sure na alternator talaga ng problema. Ito po yung ating test light. Ito pong malaking linya na ito, battery yan guys. Ayan guys, kailangan mayroon siyang power itong malaking linya na ito. Ayan, mayroon siyang power. So dito naman tayo sa socket. Kailangan may power din itong socket bago natin kalasin yung alternator, kasi mamaya ang connection pala problema niya. So kailangan sure ball po. Ayun, nakalas na natin yung socket. So testingin natin ang kanyang power. Ayan, may power sa taas. Yun, ito ay kung nakaharap tayo doon sa sa alternator, ito ay nasa bandang unahan sa taas, kumbaga sa unahan. Ito may power siya na sa unahan. Then sa magkatapat lang siya sa unahan, sa left side. Sa unahan sa left side, itong guys, itong dalawa na ito may power siya. Yan o, ignition at saka battery. Patayin ko yung switch niya. Ayan, yung isa ignition po. Ayan o, yung isa battery, constant supply. Yan. So ibig sabihin ay alternator ang may problema. Kailangan natin kalasin ang alternator. Okay, ayan po, mayroon lang tayong 2 volt ng ating alternator. Sa ibabaw isa at dun sa ilalim. Dito sa ibabaw 12 siya. Naluwagan ko na siya. Ayan, kalas na po 12. 14 po pala, puro 14 sa ilalim din. Ayan po, nandito na tayo sa ilalim. Naluwagan ko na rin yung bolt. So bukan ko siyang kamayin. Pwede na siyang kamayin. 14 rin po ang kanyang size. Tingnan nyo po yung kanyang alternator. Sobrang dumi. Ayan, kumakapit na yung mga langis. Nababakpasin natin kung ano yung problema niya. Tingnan natin. Unang-unang may problema po ng alternator ay yung kanyang carbon. Ayan po ang kadalasang nasisira. Pangalawa, ang kanyang IC. Ayan, nakalas na po. Pangalawang bumibigay po ng ating alternator ay kadalasan ay una yung kanyang carbon, pangalawa yung kanyang IC regulator po. Pagka bumigay na rin po yun ay hindi na rin po gagana ang ating alternator. Okay, 3 pala.
sinikot ko siya, ayaw pang makalas. Mayroon pa palang isa din po. Hindi po siya magiging na. Sisikwatin ko na yung ating alternator para kalas na natin. Pwede na sigurong iyan. Ayan po, kalasin na natin ang alternator. Gamitan tayo ng 8 na sak. Matigas pa yung isa. Ayan, ang ating 8 na nut. Tanggalin natin yung kanyang cover. May 3 nut sa kanyang cover. Tingnan natin yung makalas ang kanyang takip. Okay, nakalas na ang kanyang takip. Next, ating tanggalin yung kanyang carbon brush. Tingnan natin yung kanyang carbon, baka maiksi na. Yan guys, maiksi na yung kanyang carbon brush. Kita po ninyo, wala na kaya ayaw gumana ang alternator kasi yung kanyang carbon brush maiksi na. Kitang kita po, maiksi na. So ito yung naging dahilan kaya ayaw gumana ang ating alternator. Okay, meron pong isang problema, yung kanyang bearing po ayaw umikot ang kanyang alternator, stuck up. So sirang-sira din po ang kanyang bearing. Kailangan kalasin po yung kanyang bearing. Ayan guys, kalasin ko yung kanyang bolt. Gamit lang tayo ng 8 na sakit. Mayroon siyang 4 na bolt. Marami palang problema guys ang alternator na to. Unang nakita ko po yung kanyang carbon, pangalawa ay yung kanyang bearing po niya ay stuck up na po ang kanyang kaya pala ni-repair na po to. Dinala sa shop po ay ni-repair yan. Pangatlong bolt ang last nating bolt. Ang sasakyan na ito guys ay gasolina po siya na high-S. Toyota high-S engine. So para makalas natin ang kailangan kong tanggalin muna yung kanyang pulley. Ayan po, gagamit lang tayo ng 24 na sakit para makalas natin ang ating pulley. Ayan. Okay, kalas na po. Nakalas na ang kanyang pulley. So sigurado siyang tutukin kung lalabas na kaya. Ayan, nalagyan na ng fluid. So malambot na siya. Okay, nakalas na po. Tingnan natin yung kanyang bearing. May ikot pa naman. Ang pinakasirang bearing niya po itong sa taas. Yun ang shore ball na sirang-sira sa taas. Kailangan natin ng para lumambot brake fluid kasi kumapit na siya. Yan. So yung isa kailangan natin pupukin guys para makalas. Kumapit na yung kanyang bearing. Yan guys, nakita ko yung kanyang problema. Kinalawang pala yung kanya. Matagal na siguro stuck tong sasakyan nito. Kinalawang yun
kaya ayaw makaikot. Kumapit na siya, bakal sa bakal. Matagal na standby itong sasakyan na ito, kaya nag-stuck. Pero palitan na rin natin yung bearing para isang baklasan na rin. Ito na po yung ating bagong carbon brush. Ayan, holding assembly alternator, yung carbon brush natin at yung bearing natin. Ipapalitan natin yung bearing. Napalitan ko na yung isa, yung sa ibabaw. Ayan, pinalitan ko na lahat ng bearing po para isang na kasi ang hirap kalasin. Ayan, ikabit na natin yung bearing. Okay, ayan po, ikabit na natin ang ating bearing. Ayan, galing natin. Kailangan natin ng martilyo guys para ikabit natin bearing. Takip na din galing sa wipos. Ayan po yung kanyang takip. May bolt tayo na 4. Ito natin ang Phillips. Yan po, i-assemble na natin. Tingnan natin yung posisyon niya. Yan. Okay. Lagyan natin ang ating bolt. Meron tayong 4 na bolt. Lagyan natin carbon, kailangan natin ng wire para maipit siya, para hindi tumukod. Sige, meron tayong 2 bolt. لكن انا سويت خلي هذا ما في يطلع كويس. انا في شغل ثلاثة بلاستيك داخل خلاص. سيتي انت سبته جي بي اس ها؟ جي بي اس مين حقيقة اسمه كيف ما في شغل. ayan guys, yung pinakatakip na. Meron tayong 8mm. Ayan, ayos na po. Okay na siya. Kabit na natin. Kabit na natin doon sa sakyan. Ayan pa, dito po sa ilalim ang daan ng ating alternator. Wala pong daan sa ibabaw, kaya dito sa ilalim po natin siya ipadaan. Okay, ganyan na tayo sa ibabaw. Nandito na yung ating alternator. Pinadaan natin sa ilalim. Natin lang ipwesto. Ito naman po sa ibabaw. Ayan. Napitan ko na siya.
kinakamay ko po muna guys. Mamaya ko itulo ng hapit pag ilagay ko muna lahat ng bolt. Ayan, dito tayo sa ilalim. Kabit na natin yung bolt sa ilalim. Ayan, tulo na natin yung hapit. Gamit lang tayo ng 14 na socket. 14mm po na socket. Kabit naman natin yung kanyang socket. Ayan, kanyang socket. Hindi lang natin ayos para mag-lock siya. Okay, nag-lock na siya. So yung kanyang supply natin niya sa kanyang battery supply. Need natin ng yan, meron na tayong socket na J's. Subukan natin i-on ang susi. Yan, wala pong ka-power. Ubos na ubos po ang kanyang kuryente, so kailangan kong i-parallel dun sa kabilang sasakyan. Ay i-parallel ko siya para mapa-start natin. May pinarallel na tayong baterya dun sa kabilang sasakyan, so mahaba naman yung ating cable. Subukan natin yung panda rin. Ayan, ayan po, naka-on na siya. May power na siya, gumana na ang baterya niya. Umandar na siya. Inalis ko na rin yung kanyang parallel na wire. Ayan, tinanggal ko na yung kanyang wire. So ngayon po ay subukan naman nating lagyan ng voltmeter. Ito yung aking voltmeter. Ayan po, kumakarga na po siya. Ayan, ang karga po niya ay nasa 3C po, medyo ano lang, malabo lang. Ano ko lang siya, tuto ko lang. Ayan, yan po, nasa 3C siya. 13 volts po. So good po ang ating alternator na ginawa. Ayan, gumana na po ang ating alternator. So obserbahan po natin ng mga ilang minuto at subukan natin siyang patayin kung kumarga na nga, kasi yung kanyang battery talagang dead na dead. Bago po yung battery niya pero dead na dead po, kasi nga yung alternator niya ay hindi gumana. Hanggang sa naubos, hanggang sa tumirik ang sasakyan at dinala na lang dito sa workshop ng naka-repair na. So ganun po ang mangyayari. Yan guys, ganun po ang mangyayari sa ating sasakyan kapag pinabayaan natin na umilaw yung battery, hindi natin na pinapansin. So maging aware po tayo sa ating mga sasakyan, dahil nga nagpalit na nga ng battery ito. Ganoon pa rin, yung sasakyan ayaw umandar hanggang sa akala nila baterya ang problema, kaya nagpalit sila ng battery. Pakita ko po sa inyo yung lumang battery. Yung lumang battery niya, akala nila battery ang problema, kaya nagpalit ng bago. Akala nila solved na ang kanilang problema, pero yung pala hindi doon ang may problema. Kasi kadalasan ang tao, kadalasan po tayo ay naghihinala, hindi natin alam. Battery, ganun kaagad ang kalimitang sinasabi ng tao, battery yan, battery. So hindi natin alam na hindi pala yun ang may problema. Kaya wag tayong basta-basta bumili ng baterya. Kailangan pa-check muna natin sa electrician kung ano po talaga ang problema. Yung mga legit po na electrician na hindi tayo lulukuhin, baka mamaya ay maraming sinasabi pero konti lang naman ang sira. Hindi maiwasan, mayroon talaga mga ganong tao. So maging tapat lang po tayo sa ating kapwa, dahil po ay babalik din po sa atin yung ating mga ginagawa. So yun po, yung sasakyan na ito ay yan, sobrang talaga pong
nilinis ko ng gusto yung pinaka rotor niya kasi kinalawang. Ginrind ko siya nung brass na steel na yung grinder na brass hanggang sa siya pumuti at pinalitan natin ng bearing sa taas at sa baba, yung malaki at maliit, at carbon brass. So sabi nung isang kasamahan ko, palitan na raw ng bago. So sabi ko, wag muna, ito muna ang gawin natin, baka bago natin desisyonan ng malaki, itong paraan na itong munang gagawin natin. So yun, sawa ng Panginoon ay napaandar natin ang sasakyan. So subukan natin patayin ngayon bago tayo magtapos ng ating video. Akin mo siyang patayin. Sige po, patayin ko na. Pandarin natin. Tingnan natin yung sa dashboard kung umiilaw. Ayan, umiilaw yung ating mga indicator. Lahat ng indicator niya umiilaw. So start ko na. Ayan, medyo kumarga na siya, pero at least kumarga na siya. Hindi kagaya dati na talaga pong dead na dead, wala talagang kapower. Pero ngayon ay nakakapag-start na siya. So hindi pa full charge yung ating baterya kasi saglit ko lang naman siyang pinaandar. Kailangan nating paandarin ng matagal para ma-full charge, kasi nga kapag guys ang baterya mapabayaan siyang walang laman hanggang sa masira po siya. Ganun po ang mga baterya ngayon kasi mga electronic type. Pagka na-discharge at hindi mo ma-charge ka agad, maabutan siya ng 1 linggo, 2 linggo hanggang 1 buwan, ay tiyak po talaga pong masisira ang baterya natin. Ganun po ang mga electronic. Hindi po kagaya ng dating mga baterya na di tubig na matibay. Kahit na ano siya, hindi siya maubusan siya ng kuryente, pwede pa rin siyang i-charge. Okay, so subukan ko siya ulit. Ayan, okay na po siya, umandar na po, ayos na po. Ayan guys, once again maraming salamat po sa patuloy nyo pong panood ng ating video, at naway meron po tayong natutunan sa video na ito kung paano tayo mag-trace ng problema po ng alternator natin ng ating mga sasakyan. So maraming salamat sa patuloy na suporta nyo ng ating channel. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat, at sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating channel, paki-subscribe po yung ating channel. Suportahan po natin yung ating maliit na channel, at naway lalo tayong makapag-upload ng marami pang video sa channel na ito. So yun guys, yun lamang, at maraming salamat. God bless po sa inyo, and bye.